Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Sabi ko nga, parang gusto ko mag-awit na lang tayo hanggang alas 11. Sarap magpuri sa Panginoon. Sarap namnamin ang presensya ng Diyos. Kaya parang pag nag-blow ay parang may bigla. Kulang na kulang yung oras. Kaya salamat sa Panginoon. Welcome po sa bawat isa. Pagkain ng Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Panginoon sa umaga ito, Lord, sa presensya po ninyo na aming nararamdaman, naranasan namin ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat, Lord, dahil iyakap mo kami sa umaga ito. Kung mayroong may karamdaman, alam ko, Lord, pinadali mo naman. Kung mayroong may problema, alam ko, Lord, bigyan mo na ng solusyon, Panginoon. Kung mayroong may kulang, alam ko, pinunuan mo, Panginoon, sa amin palang pagpupuri, Panginoon. Kung mayroong ang hihina, alam ko, pinalakas mo na sila, Panginoon. Salamat po, Ama, sa presensya mo na aming naranasan. So, umagang ito, Lord, bigyan mo kami ng pangunawa sa iyong mga salita, maunawaan namin ito, Panginoon, ayon lang sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. Paspasan niyo ito, Panginoon, ako bilang iyong lingkod. Tulungan mo ako, Panginoon, ito yung mga bahay, Panginoon, na meron pong kapangyarihan. Salamat po, Ama. Pamidalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Meron lang akong gustong itanong ngayong umaga. Sinong gustong yumaman? Yung talagang gusto. Yung gusto talaga. Sino talagang gustong yumaman? Pag gusto po natin yumaman, alam naman natin yung sitwasyon ng mundo. So gusto ko lang ipanood sa inyo isang video na yung reality ng mundo. Paano ba habang nasa mundo tayo ay meron pa tayong dapat gawin para dito kung paano ba natin makakamit yung yaman at mayroong mga reality ng buhay na pinagdadaanan ng sa mundo. Kaya salamat, meron akong isang video na gustong panoorin sa inyo. Tandaan mo, okay lang na masaktan. Ang importante sa pagkakasakit mo, dyan ka matututo, mag-iiba galaw mo para magbago buhay ng pamilya mo. Di ba gusto mong yumaman? Dapat handa ka masaktan. Kaya ang tanong, ready ka masaktan? O diretsahan na tayo! Gusto mo yumaman? Kailangan leader ka. Walang yumaman na hindi leader! Lahat ng nagtatrapahong tao-tauhan, mamamatay ka ng mahirap! Leader lang ang yayaman, uulitin ko. Kailangan leader ka. Pero siguraduhin mong handa ka. Kasi pag leader ka na, kung gaano kahirap na hindi ka pa leader, mas mahirap maging isang matinding leader. Asahan mo na! May problema ka, mas titindi pa problema mo. Nahihirapan ka, mas mahihirapan ka. Kung natotorture ka na sa buhay mo, mas matotorture ka ngayon! Kung nasasaktan at masakit na utak mo sa labas, masasakit ang utak mo kapag leader ka na. Kasi kung gaano karami ang nakasunod at nakatingin sa'yo, yan din ang problema mo. Kaya mag-ready ka. Ano akala mo sa leader? Pa-chill-chill lang? Hindi po. Kung ano akala mo magaganda resulta ng mga leader, hindi mo lang nakikita lahat ng pinaghihirapan yan. Kung gaano katigas ang ulo mo, ganyan nahihirapan ang leader mo. Kasi partner, ang leader may pagkukuha. Kaya mag-ingat ka kapag leader ka. Kasi ang leader, it's not all about money. Kasi tandaan mo, kung totoong leader ka, magpakita ka man ng pera o wala, susunod sa'yo ang mga nakatingin sa'yo. May tatlong bagay ka na kailangan malaman kung leader ka. Ang leader, kailangan alam mo ang ginagawa mo. Malinaw sa'yo yung plano mo kung saan ka papunta. Kung ano mga dapat mong gawin. At hindi pwede alam mo lang kung saan ka papunta. At kung ano dapat mong gawin. Dapat pinupuntahan at ginagawa mo talaga. Kasi maraming upline. Upline, ito ang gagawin. Upline, dun tayo papunta. Pero may mga makakapal lang mukha na upline siya, hindi nagtitraining. Kapal lang mukha mong upline ka. O siya lagi wala. Ang leader, dapat malinaw sa'yo saan kayo papunta. Ang leader, alam mo kung anong plano mo para sa mga taong nakasunod sa'yo. At hindi pwede na alam mo lang. Kasi marami nagtataka ka. Upline, alam ko naman kasi yung mga gagawin.
Tinuturo ko naman sa kanila. Pero bakit hindi sila sumusunod? Kasi baka ikaw unang hindi gumagawa sa lahat ng alam mo. Pangalawa, dapat marunong kang maging selfless. Ang leader hindi makasarili. Minsan yung para sa'yo, binibigay mo pa sa iba. Naranasan mo ba yon? Yung tipong walang-wala ka, o may natitirang kahit papaano na konti sa'yo. Yung isusubo o kahit konting meron ka, ibibigay mo pa sa iba. Selfless, hindi sarili iniisip. Kasi karamihan ng leader-litiran, sarili lang iniisip. Hindi ganon. Pangatlo, dapat kung may mga nakatingin at nagtuturo sa'yo, dapat ikaw may tinitingal at tinitingnan at nagtuturo din sa'yo. Kasi dapat marunong kang i-maintain kung ano alam mo. At kung kayang mas patindihan mo pa kung ano meron ka, dapat ginagawa mo. Kaya mo bang gawin? Sa sarili mo lang yun, di mo kayang gawin yun. Nang dahil sa mga upline, leader, mga mentor mo, sila ang gagawa niyan para sa iyo. Mame-maintain. Karamihan kasi, once na natuto, once na nagkaroon ng konting kaalaman, ano ginagawa? Akala niya kaya niya na i-maintain. Tandaan mo, pwede mong i-maintain kung ano lang alam mo. Pero baka hanggang dyan ka na lang. Kung gusto mo tumindi ng tumindi, araw-araw, minu-minuto, buwan-buwan, taon-taon, tumitindi ka, dapat may nagpapatindi sa'yo. Malinaw! Isa sa kailangan mo ring malaman, kailangan marunong kang magpapinuno bago ka mamuno. Plus kung sasabihin, dapat taglayin mo yung laging tinatawag sa'yo. Ano ba yung tinatawag sa'yo? Di ba upline or apps? Marami kasi hindi nauunawaan ang tinatawag sa'yo. Ano ba yung apps? UPS. Dapat marunong kang umunawa, hindi laging inuunawa. Karamihan kasi, gusto lagi siyang inuunawa. Sinasabi sa upline niya, "Upline, nagawain mo naman ako. Lalaba kasi ako eh. May gagawin, walang magbabantay ng bata, walang pamasahe, ayaw papuntahin ng asawa, walang pira." Gusto lagi siyang inuunawa. Alam mo partner, dapat pag leader ka na, dapat hindi ikaw yung inuunawa, kundi ikaw ang umuunawa. B. Pasensya! Marunong kang magpasensya. Hindi pwede ikaw lang yung laging pinagpapasensyahan. Marunong kang magpasensya. Nagkamali, unawain mo. Alam mo, ang leader, parang kambyo. Dapat marunong kang mag-1, 2, 3, 4 o 5. At dapat marunong kang mag-neutral. Dapat marunong kang magpasensya. Both side ng bawat isa, dapat handa kang magpasensya. Leader ka eh. Sa mga pinagpapasensyahan naman dyan, parang awa mo na. Matuto ka naman. Hindi pwede ikaw laging inuunawa. Hindi lagi puro ikaw pinagpapasensyahan. 1 beses, 2 beses, okay na yun. Ba't 3 beses? Ang kapal na ng mukha mo, bebe. Pangatlo, S. Sakripisyo. Isa sa pinakamahirap na kasanayan, yung sakripisyo. Tandaan mo, pag hindi ka marunong magsakripisyo, baliwala lahat ng pangarap mo. Baliwala lahat ng inspirasyon mo. Baliwala lahat ng motivation na sasabihin sa'yo. Pero tandaan mo, kapag marunong kang magsakripisyo, putulang ka man ng kamay, putulang ka man ng paa, hanggang tumihinga ka, gagabang ka para makaahon ka sa lahat ng ginagawa mo. Kasi marunong kang magsakripisyo. Yan ang apps. Mahiya ka kapag yung tawagin ng apps. Hindi ka marunong pumunawa. Magpasensya, magsakripisyo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yan po ang reality ng mundo. Kaya nga ako, natutuwa ako pag may mga tao gustong mangarap. Sabi ko nga, nung nag-pray kami, nung ni Liway, nakaraang araw, Friday ata yun. Sabi ko isang araw, makikita ko ang pinakamalaking car rent sa buong Puerto. Kasi patuloy tayong lumalaban. Dapat matuto tayo. Sa mundong ito, narito pa tayo, makaapak pa tayo sa lupa. Mas masarap pong mabuhay na hindi ka nahihirapan. Gusto mo magkaroon ng yaman pero ayaw mo namang gawin yung proseso kung paano ito makamit. Sabi ko nga, si Carlito walang trabaho pero mayroon siyang pangarap na yumaman. May ginagawa siya. Yes.
May ginagawa siya. Naalala ko nung una, nagtanong sa akin si Ian, Pastor, anong dapat kong gawin? Gusto kong magkaroon ng malaking kita. Nakita ko ang kanyang potensyal. At nung magsabi siya, gusto kong hindi na magtrabaho. Anong gagawin ko, Pastor? Sabi ko, go. Nakikita ko ang potensyal niya. At nung siya yung sumunod, alam po ninyo, kahit anong sabihin ko dito, kahit anong post ko sa inyo kung hindi nyo gagawin, hindi rin po nyo mararanasan. Amen. Hindi nyo mararanasan. Dapat gumawa po tayo ng daan ng pagpapala para sa atin. Lagi kong sinasabi, hindi kayo nilalang para maging buntot. Tayo po ay mga ulo. Tayo po ay mga leader. Binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan. At alam ng Panginoon, kaya natin yun. Kaya wala po sa ating mahirap. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng Diablo, mahirap kami. Hindi po totoo yun. Kaya suportahan natin ang ating pamilya. Amen. Natutuwa ako sa pamilya na talaga nandun yung suporta ng bawat isa. Amen. Nung mag-pray kami ng niliway, tinitingnan ko si Rio, sabi ko, itong batang ito, pag nasundan niya yung apak ng kanyang nanay, kasi nakikita ko sa kanya yung talagang, sa kay Liway kasi nakikita ko yung handa siyang tumanggap. So makikita mo sa isang tao kung gustong tumanggap ng pagpapala. Makikita mo yung pagiging agresibo niya. At makikita mo yung hambang at ginagawa niya sa buhay. Ako, simulat sa hindi ako nangarap makitrabaho. Kahit nung bago kami magsama, hindi ako nangarap magtrabaho. At pag mayroong trabaho, hindi ako pumapayag na ako ay yun lang. Hindi ako pumapayag na hindi ako ang namamakyaw ako kahit hindi ako gaano marunong. Talagang ako ang nagiging leader. Humahakbang ako. Hindi ako pumapayag na ako yung ultimo. Hindi talaga ako pumapayag ng ganyan. Lagi akong lumalagay kung hindi man sa unahan, sa pangalawa. Hindi ko pinangarap yung mga ganung bagay. Dahil alam ko, ang unang humahakbang, siya ang naming leader. Sa buhay po natin, alam ko, lahat tayo potensyal. Alam po ninyo ang pinakamasakit sa buhay. Sabi nga, pag gusto mong magkaroon ng pagpapala, dapat handa ka talagang masaktan. Sa lahat ng ginagawa natin, mayroon ka talagang, may kalaban tayo habang narito sa mundo. Ang pinakamasakit, yung pag humingi yung anak mo, wala kang maibigay. Yung kahit sa pagpasok man lang, wala siyang tamang gamit, wala siyang tamang school na pinapasukan. Kasi kung saan yung ano lang ang kaya, yun lang. Dapat hindi tayo manatili sa ganung kaisipan. At ang pinakamasakit, yung mayroong karamdaman ng pamilya mo, hindi mo kaya ipagod. Masakit po sa ama o sa ina na humihingi ang iyong mga anak, wala kang maibigay. Matuto po tayong lumaban. At dapat alam mo at malinaw sa iyo yung focus na dinadaanan mo. Dapat alam mo. At lagi kong sinasabi, dapat meron tayong goal. After 5 years, ano ba yung gusto mo nang mangyari sa buhay mo? At dapat yun ang tututukan mo. Dapat doon ka nakatutok. Doon ka nakatutok, ano ba talaga gusto mong mangyari? Pag wala po tayong ganun, para kang sumusuntok sa hangin na walang tinatamaan. Para kang suntok sa buwan. Pero alam po ninyo, nangyari sa buhay ko, nasuntok ko ang buwan. Maraming nagsasabi nun, para ka nagkahanap sa putas sa gubat ng karayom. Pero nangyari yun at nagawa ko. Dahil determinado ako, pag sinasabi, hindi mo kaya yan, hindi mo kaya yan. Lalo ako nagpupursihin na kayanin ko. Amen. Ginagawa ko kahit ang dami nagsasabi. Sa 100 tao, isa lang ang nagsasabi ng positive, pero lagi kong sinasabi, kakayanin ko ito, kasama kita, Panginoon. At nagtagumpay ako, nasunto ko yung buwan. Kaya po natin gawin. Meron tayong Diyos. Naalala ko yung pastor na nagsabi sa amin, kilala yung Tutoy.
Doon kasi sa kanila, mayroong mga taong mga bata na pasaway. Ay parang gusto siya takutin, sabi ng pastor. Kayo na walang Diyos. Hindi nga kayo natatakot, ako pang may Diyos matakot sa inyo. Simula nun, hindi na humarang sa daraanan niya yung mga kabataan. Sabi niya, kung kayo walang takot, wala kayong Diyos, hindi niya kayo natakot, ako pang may Diyos, natatakot. Hindi yan. Ay karatista pala yun. Kaya pala, ganun magsalita. Simula nung itinalang siya naman, bakit takot kang yumaman? Meron tayong Diyos at meron tayong wisdom mula sa Panginoon. Amen. Bakit natatakot po tayo? Dapat po tayo ay hindi po ordinary. Leader po dapat tayo. Dapat po leader tayo. Dapat marunong tayo, sabi nga, marunong tayo. Dapat pag leader ka, meron kang, di ba pag medyo akyati na, nangangambi pa ng primera o segunda. Kaya nga, pag marunong ka, alam mo kung paano gagawin mo. Kung sino yung kausap mo, alam mo kung paano ka magkipag-usap. Alam mo kung pasakang magbabawas ng kambyo, merong kwarta, merong kinta, at meron ding atras. Meron pong atras. Hindi pwedeng go nang go na hindi mo naman alam. Eh bangin na pala, abanti ka pa, mahuhulog ka. Mahuhulog tayo. Dapat alam natin, dapat marunong tayo bilang leader. At hindi ako titigil ng pag-i-encourage sa inyo hanggat hindi kayo nagiging milyonaryo sa buhay niyo. Alam nyo, mahirap ang buhay ng 100 years na mahirap ang buhay. Gusto ko pa yung 70 years na nagawa ko lahat ng pinagagawa ng Diyos at natanggap ko yung pagpapalang binibigay ng Panginoon. Maraming maliligtas dahil doon sa pagpapalang niya. Tumanda ka nga, ay dito ka lang naman sa palibot nakakarating. Tabang Compound, Puerto, Taytay, walang Rojas, yan lang narating mo. Umabot ka ng 100 years. Masaya ba yun? Masaya ba yun, buhay na gano'n? Hindi po yun ang plano ng Diyos sa atin. Kung ikaw ngayon ay 30 years, mayroon ka na lang 30 years na pwedeng gawin. Kung ikaw ay 40 years, may 20 years ka na lang na pwedeng ipagtrabaho. Ay kung 50 ka na, ay ako mag-56. 4 years na lang. So, paano yung mga bata pa ngayon? Tayo po, dapat po, malaman na natin kung paano tayo gagalaw at may pangako ang Panginoon. Kung susundan natin ang salita ng Panginoon, ang sabi po, ang pamagat po natin pinag-aaralan, dapat taglay mo ang karunungan mula sa Diyos. At malalaman mo na taglay mo ang karunungan mula sa Panginoon, ang palatandaan po niyan, ikaw ay may karunungan mula sa Diyos at hindi ka tau-tauhan. Tayo po ay leader na nilagay ng Panginoon. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, ang sabi po diyan, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo na kahit mayaman ay nagdudukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Napako po ang Panginoong Hesus sa krus at siya po ang nagtubos ng ating mga kasalanan. At tayo naging malaya na. Yung paghihirap ng Panginoon, hindi natin maranasan yung kasaganaan, kaginawahan ng buhay na pangako niya. Lahat po ng pinangako ng Diyos, pwede po itong mangyari sa atin. Pwede po itong maganap sa atin. Kaya lagi itong sinasabi sa bawat isa, mag-usap kayong mag-asawa. Ano ba yung goal nyo? Ngayong taon, ito yung gagawin natin. Huwag kayong magsarilinan. Mag-usap kayo. Kahit hindi pa lakihan ng pera yan. Pagandahan ng pagsasama. Kung kinakailangan ngayon, mag-asin ka lang. Maggulay ka lang, maglaswa ka lang sa loob ng isang linggo kasi mayroon kang gusto na magawa mo after 1 month. Ay mahirap kung ginagastos mo nga ay kinikita mo ay 500, ang ginagastos mo ay 550.
Isang taon lang, hindi ka na makakalabas ng bahay kasi ang dami na nag-aantik sa'yo. Dami mo ng utang. Pero kung kumikita ka ng 500, ginagastos mo 250. Isang taon lang, ang dami nang lumalapit sa'yo, nagtatanong, anong ginawa mo? Tandaan ninyo, ang taong mahirap, walang kaibigan. Pero ang taong mayaman, tumago man, ang daming naghahanap at nakikipagkaibigan. Laging ina-unfriend. Pero yung wala nag-unfriend dyan. Reality po ng buhay. Reality po ng buhay, dapat alam natin. Pero ang pangako ng Diyos, dahil sa kanyang paghihirap, dapat makita niya ang inyong pagkakataon. Kung ikaw ay nagtatrabaho, 50 years, umpisa ka, 30 years, walang pagbabago sa buhay mo. Dapat mabago yung ginagawa mo. Kasi pag yun pa rin ang ginagawa mo, huwag kang mag-expect ng ibang resulta sa ginagawa mo. Kaya ako'y masaya sa mga tao na mayroon talagang pangarap at mayroong gustong maabot. Kaya pag ako nag-pray, hindi ako nag-pray ng ito lang. Gusto ko laging tuloy-tuloy. Laging tuloy-tuloy na pagpapala. Kasi yun ang pangako ng Diyos sa atin. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Natutuwa ako pag lumalaki yung inyong mga ari-arihan. Ikaw na makita ko ngayong baliliway pagpasok ko, sabi ko, ang ganda ng pagkaban. Talagang malaki. Kahit gumano ka, hindi masakit sa tuhod. Kasi pag medyo matagal ka na gusto mong iunat yung tuhod ko, talagang biyahe kayo pa dito. Talagang masitip yung hirap ako. Sabi ko kay ganito, paunat ako yes mo yung paa mo. Ang hirap. Alam po ninyo, sa buhay natin bilang Kristiyano, bakit hindi ka makagalaw? Kasi sikip na sikip ang pananampalataya mo. Hindi mo kayang manampalataya sa Diyos. Matuto tayo manampalataya sa Panginoon. Yung mga tao na yung faith nila ay kulang. Kulang din po ang harvest. Yung iba may pandaw lang sa sasakyan, bumubuhay. Hindi iniisip yung iuhulog. Kasi meron silang wisdom. Meron silang alam na dapat nilang gawin. Alam mo, ako po, nakikita ko sa inyo napaka-potensyal. Si Atan, nakikita ko sa taong ito, isang taong milyonaryo. Amen. Napakadaming talent ng taong ito. Napakadaming talent. Pero siya ay parang 35. Ilang taon ka na tan? 36 na. Lahat po tayo rito, potensyal at mayroong maabot. Dahil sa hirap na dinaanas ng Panginoon, dapat makita sa atin yung bunga ng kanyang ginawa. Dapat makita sa atin, sabi niya, dahil sa kahirapan niya dapat tayo ay nagpakahirap siya para tayo ay maging mayaman. At ito po ay kayang gawin ng Diyos sa atin pag tayo ay mananampalataya sa Kanya. Pag tayo po ay magtitiwala sa Panginoon, kayang-kaya itong gawin ng Diyos sa atin. Napaka-buti po ng Panginoon sa atin sa lugar na ito. Talaga pong narito ang presensya ng Diyos. Nung nasa Iloilo ako, ang bala kasi namin ay mabukasan pa eh. Iniisip ko lang kasi Sabado, may prayer kami, hindi ako prayer. Kaya sabi ko, kung matatapos sila ng gabi, biyabiyahe talaga ako. Pangalawa pa, tumawag sa akin si Liway na, Pastor, lumabas na yung van, ipapag-pray na raw. Kaya lalo ako nag-isip na makauwi ng maaga. Buti na lang natapos yung transaction namin. Nung pag-uusap ay alas 12:30, tapos na kami. Sabi ko, thank you Lord. Kaya umalis kami rin ng 1:30. Ang bilis magpatakbo, dalawa kasi driver namin. Ang bilis magpatakbo, parang 4:45, dito na kami. Parang wala pang 4 hours, nandito na kami. May video, may ano pa yun, may kain pa.
Ang bilis talaga mabilis magpatakbo galing ibang bansa kasi yung driver namin. Sanay siya sa, ang rampa ay 60, 80. Kaya mabilis na kami nakarating. Pero purihin ang Panginoon. Talagang yung mga bagay na gusto mo, umaayon ng Panginoon. Ibinibigay ng Panginoon. Kaya huwag po tayo mag-alala. Magtiwala tayo sa Panginoon at huwag natin sayangin yung paghihirap na ginawa niya doon sa cross. Mararanasan natin yung biyaya na binibigay ng Panginoon. Mararanasan po natin yung biyaya na binibigay ng Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ang sabi po ng Korinto, chapter 9, verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mga mabubuting gawa. Kaya naman pasaganain ng Diyos tayong lahat sa lahat ng bagay na ating pangailangan. Bakit tayo nag-aalangan? Bakit tayo nag-aalangan sa ating pagsunod sa Panginoon? Sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Ang Diyos po ay patuloy na nagmamahal sa kanyang mga anak. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. At alam niyo po ba kung gaano kalaki ang pagpapalang ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak? Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9 hanggang 16, sabi po sa 9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Hindi pa po natin kumbaga wala pa sa kaisipan mo. Kasi sa kaisipan ko, nung kami bago pa lang ni Pastora, hindi ko naman inisip na ang anak ko'y makakapagtapos ng pag-aaral. Pero pala gusto ng Panginoon gawin sa akin yun. Hindi ko rin inisip na ako ay magkakaroon ng 4 wheels. Ito nung bata pa ako, gusto kong mag-drive ng 4 wheels. Pero wala sa akin, hindi ko pa naisip yun na gano'n ang mangyayari sa buhay ko. Pero dahil sa patuloy kong pagsunod sa Panginoon, talaga pong ibinigay ng Diyos. Ibinigay ng Panginoon. Sabi ko nga, alin ba ang mas maganda? Yung nagbibilang ka ng kutsi o yung nagbibilang ka ng poste? Alin gusto mo ron, Doy? Nagbibilang ng kutsi? O yun, maganda yung nagbibilang ng poste. Kasi pag nagbibilang ka ng kutsi, nakaupo ka sa poste. Yung dumadaan, binibilang mo. Pero pag nagbibilang ka ng poste, nakasakay ka sa kutsi. Binibilang mo yung mga poste mong dinadaanan. Dapat po, alam natin kung saan tayo sasakay. Dapat alam natin yung ginagawa natin. May focus po tayo. Kaya lagi kong sinasabi, dapat may focus tayo. Tuwang-tuwa ako kay Mami Nels, panadadaanan mo yan doon. Lagi kong nililihan sa kanilang tindahan, Lord, palakihin mo yan. Palakihin mo yan. Kasi hindi ako naniniwala na 3 wheels lang ang kanilang sasakyan after 5 years. Tayo pong lahat, pinagpapala ng Diyos. Lahat ng mga tindahan, si Ate Vilma, nililihan siya, Lord, hindi siya mananatili dyan. Kailangan po natin umangat. Kailangan po natin umangat. Dahil yun po ang pangako ng Diyos. Pag hindi mo naranasan yung kasaganaan sa mundong ito, hindi mo nakamit ang pangako ng Diyos. Kailangan po natin itong maranasan. Ibibigay at ibibigay ng Diyos sa atin yung mga pangailangan natin. Mas maluwag ang kumilos, mas maluwag ang pera, mas madali po mangyari. Kaya salamat sa Panginoon na tayong lahat pinapatnubayan ng Diyos. Pag tinitignan mo yung tindahan nila Lumlum, sabi ko isang araw hindi lang yung gano'n. Tayo po lahat, potensyal po tayo na magkaroon ng kasaganaan. Kasi tayo po yung pinangakuan ng Panginoon. Kaya pag nananalangin, yun nga pag-aralan na namin kahapon, sabi ni Tuloy, Pastor, ganito pala to. Na pag nananalangin ka sa Panginoon, dapat panggitin mo rin yung Lord, di ba pangako mo? Paalala mo. Di ba pinapaalala ng mga pangako ni Abraham? Di ba Panginoon, pangako mo sa aming ninuno na kami pagbibigyan mo ng mga lupain para aming tirahan, yung lupain masagana? So ano ba yung pangako ng Panginoon pananalangin ka, Lord? Di ba sabi mo sa Matthew 6:33, unahin kita, idaragdag mo ang aming pangailangan? Pagkitin mo sa Panginoon, makipag-usap ka sa Panginoon, alam niyo ng Diyos,
Dahil doon, hindi siya makakatanggi sa'yo. Pag ginawa mo yung proseso at yung mga kanyang salita, yun din ang gagawin ng Diyos sa'yo. Pero alam mo ninyo, mas makapangyarihan ang gawa. Pag sinabi mo, mahal kita ma. Pero pag inutusan, wait, mamaya na po, may ginagawa pa kasi ako. Ang tinitingnan po ng tao, alam mo, mas naniniwala ang tao sa nakikita, hindi doon sa salita. Sa nakikita. I love you ma, pero pag inutusan, wait po, busy pa kasi. Hindi totoo. Pag ang babae raw tinanong mo na, mahal mo ba ako? Pag ang sagot, ayaw sa'yo, ibig sabihin nun, mahal ka nun. Mahal ka nun. Pero pag ang lalaki tinanong mo, mahal mo ba ako? Pag sinabi oo, ibig sabihin nun, ayaw ko sa'yo. Mahal tayo ng Panginoon. Kahit na pag sinabi natin, Lord, mahal kita. Pero, anong ginagawa mo sa Panginoon? Meron ba tayong ginagawa? Yung pangako nga ng Diyos, di mo kayang paniwalaan. Sabi ng Panginoon, unahin mo ako anak, pagpapalayan kita. Hindi naman totoo yan. Yung pangako lang ng Diyos, hindi mo kayang paniwalaan. Paano masasabihin mahal mo ang Diyos? Napakaganda po na nakikita ng Panginoon sa ating ginagawa yung pagmamahal natin sa Kanya. Nakikita ng Panginoon sa ating kilos, sa ating gawa. Sabi nga, ang mukha, pag nagsalamin ka, sa tubig ay nakikita. Ngunit ang iniisip ay nakikita sa kilos at gawa. Di ba? May mga tao pati yung tigil, binabantayan ng CCTV, may gagawing masama yan. Hindi maintindihan, hindi mapakali. Sa kilos daw at gawa, nakikita kung ano ang nalalaman ng iyong nakikita yan. Diba? Sabi nga yung isang pastor na kape, pag natapik mo, pag lumabas na igatas, ay posible yun kasi kape ang nasa loob. Gatas ang lalabas, ay kape ang lalabas. Kaya pag tinapik mo yung, kung ano yung, pag ginulat mo yung tao, alam mo kung ano ang laman. Yung matanda sa amin yung muna, magtitinda ng puto. Mali-mali tawag sa kanya. Ginulat niya isang military, sabi niya, naipasin, tinapon ng puto. Kasi kung anong sabihin mo, nagugulat siya eh. Tinapon yung puto, nagbayad yung binayaran niya lang kasi puro ng buhangin. Binayaran niya yung puto. So, makikita po ano ba yung laman natin. May laman ba tayo? Alam po ninyo, punong-puno po ng pangako ang Panginoon. Bigyan lang po natin pansin. Bigyan lang po natin pansin. At ang sabi po sa chapter, sa verse 10, ngunit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Pag tayo po pala, guys, sabi kayo dito kanina, yung Espiritu, pag nasa atin, yung mga pangako ng Panginoon, nakikita nyo na. Nalalaman mo na, yung sinasabi na hindi pa natin nakikita o naiisip ang kanyang pangako, pero dahil sa Espiritu na nasa atin, nasa inyo, alam nyo na ang pangako ng Diyos. Makakapit mo na ang pangako ng Panginoon. Dahil doon sa Espiritu na nananahan sa atin. At ang sabi po sa 11, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Pag tayo po ay nasa Panginoon, hindi po tayo magkakamali. Sa mga plano natin, pagkatiwala natin sa Diyos, ibibigay ng Panginoon sa atin. Huwag tayong mag-alinlangan. Sabi ko nga, pag nagbibiro ako yung kapatid. Yung kapatid ko kasi balik-balik sa abroad. Pagkalitin dito, tumatawag mo sa kapatid ko. Pautang naman. Balik-balik sa abroad yun ha. Pero walang pera. Yung kapatid ko, dito lang, hindi naman umalis. Mapera. Kaya po sa totoo lang ang pera ay hindi po kung malayo ka ay may pera ka. Ang wisdom po na binibigay ng Panginoon.
yun po ay magpapayaman sa atin. Tumambay nga lang yung kapatid ko sa Taytay. Bumili siya ng bakery doon. Tumambay siya. Kumikita siya din ng 3,000. 2,500. Araw-araw, yung tambay niya doon. Kaya kahit hindi siya umuwi sa kanila, sabi nga ng misis niya, umuwi ka na dito. Sabi niya, para alis ko pa lang eh. 1 buwan pa lang ako dito. Galaw mo yun. Kasi hindi siya nag-umuwi, kasi may kinikita siya. Hindi yun napapakali pag walang kita, kaya pag nandito yun kasi, gusto na pumunta din sa ano kasi dito, puro bawas eh. Walang dagdag. Walang dagdag. Kaya, ang Diyos po ay hindi po nagkulang sa atin. Kaya sabi po sa 12, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos, upang maunawaan natin ang mga kalooban niya sa atin. Naunawaan ba niyo ang kalooban ng Diyos? Na gustong ipaunawa sa atin? Kung naunawaan natin ito, alam natin kung paano tayo magre-response sa Panginoon. Alam natin kung paano natin ito ay pakikita sa Panginoon ang ating pong mga ginagawa. Hindi po tayo salita lang sa Panginoon, kundi talagang ipinakikita natin sa Panginoon kung paano tayo sumunod sa Kanya. At ang sabi po sa 13, kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pinapaliwanag namin ay ang mga katotohanan spiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Kaya alam ko na unawaan niyo ako sa mga bagay niyan. Kasi alam ko lahat kayo nagtataglay ng Espiritu mula sa Panginoon. Ang sabi po sa 15, sa 14, sapagkat ang tao hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan, sapagkat ang mga bagay na spiritual ay maunawaan lamang sa mga paraang spiritual. Ang sabi po sa 15 to 16, naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahangalan ay kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi niya naunawaan ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa atin po. Kaya alam natin ang kalooban ng Ama. Dahil ang Panginoong Isus bumaba dito para ipaalam sa atin ang kalooban ng Ama. At alam ko, tayong lahat ay mayroong pong pagkaalam dyan dahil tayong lahat ay mayroong Espiritu na nananahan sa atin para maunawaan natin ang Kanyang mga salita. Sa ating pong tahanan, alam ko, ito yung pinamumuhay natin, ginagawa natin, kaya alam ko magkakamit tayo ng tagumpay mula sa pangako ng Panginoon. Ang pangako po ng Panginoon ay hawak po natin, basta ito po yung ating pinaniniwalaan. Ibibigay at ibibigay ito ng Diyos. Sabi ko nga, ang pangako ng Diyos na kayamanan ay walang halong pagkabalisa. Yan po ay masarap sa pakiramdam at hindi ka nag-aalinlangan, hindi ka laging kinakabahan. Ibibigay ng Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Sa lahat ng nangyayari sa atin, ang Diyos po ang nakakaalam. At laging lamang tayo sa mga nangyayari. Naalala ko tuloy yung kay Lunglung na sasakyan. Yung nakaraan kasi, nagasgasan niya, dinala ko sa Fort Barton. Di ko alam kung saan nagasgasan. Basta pag uwi namin kasi may pasok doon sa church kasi maputik na putik na maputik. Doon ko pinarok sa ang mga kalapit niya, mga anong tawag ito? Mga top down. Mga top down. Nakita na namin ito pag uuwi na kami, may gasgas sa likod. Siyempre, kahit anak ko siya, iniisip ko naman, kailangan maayos ko ito pag ganyan makita. Kaya pagdating dito, nagpabila agad ako ng pag-spray kay Jojo. Sabi ko, hindi ka nga ng pag-spray. Kaya hindi namin alam ng mama ko kung saan niya nasagi. Bilis siya. Pag-spray namin, lalo lumala. Sabi ko, hayaan mo na lang, punasin mo na lang. Pinunas lalong lumala. Sabi ko, paano ito ipapayos? Tinanong ni Lunglung dun sa ay ipapangayos daw. Matagal pa akong dadali sa mura lang naman. Sabi niya, baka mga 2,000, 3,000 lang yan.
Hinayaan na lang muna niya. Ay, nung nakaraang buwan, napangga doon sa likod, papaltang buo. Pag napalta ng buo, wala na yung gasgas. Balik na sa brani. Kaya yung mga pangyayari na akala mo ay, pag iniisip mo, Lord, kasi pagdating ko ron talagang kinabahan ako kasi akala ko dugo kasi wasak yung unahan ng nakabangga eh. Sabi ko dun sa pulis, yung agad na tinanong ko, sir, yung tao ba na nasa ospital na? Hindi, wala man sir na nasugatan. Ano yung ulan pala yun, yung ulan sumabog. Tapos medyo nagtatatalak yung pulis na kasi pala nakabangga ay pulis pala, kaya wala puro pulis, walang civilian doon. Wala akong ibang naisip kasi sabi ko nga, inipilit si Luglo papirmahin yung sa reckless driving. Tinawagan ko si attorney. Tapos tawag ko kay attorney, sabi ko, pag pakikausap lang yung pulis, kinausap yung pulis, sabi ng pulis, sir, pag-usapan na lang po yan. Babayaran naman yan ni sir, di ba? Sabi niya, ay sige po, sa barangay na lang po tayo, bayaran na lang namin kung ano yung mga na-damage. Sabi ko, kailangan po pala nito talaga yung attorney na tatawag sa kanila para tumigil. At nung tinignan namin yung CCTV, matagal ang nakapark si Lumlum doon. Bago pa dumating yung sasakyan, parang nakaganon yung driver, nakatungo, siguro nagpulat sa pagbigla. Siguro alam niya, akala niya hindi tutigil yung ni Lumlum. Ang tagal niya nakatigil kasi may nagbacking na pick up sa likod niya. Tuloy-tuloy yung diretsyon niya doon. Ang wisdom po ay binibigay ng Panginoon. After nun, makausap namin, tapos na. Willing na silang magbayad, wala nang nagsasalita, tumutulong na lang sila kung paano dahil doon, tapos lahat ng salita nila, pumapabor na sa amin. Nung una, wala eh. Ay kasi yung isa pala, chief din doon sa mag-asawa pa rin yung palang matataas ang posisyon. Sabi ng isa, doon natin dalhin sa Irawan, kasi doon yung asawa ng babae, doon siya chipada sa Irawan. Sabi ko, sir, may malapit naman eh, dito na lang. Nung una ayaw, nung makausap ko sa tuloy, ay dito na lang sir, para hindi na tayo maglayo. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Talagang hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. May mga bagay po na nangyayari, pero magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ang may control ng lahat. Pag tayo po ang buhay natin isinurrender sa Panginoon, ang ating family at mga ari-arian natin, tandaan ninyo, ang Diyos po ang mag-iingat. Laging pabor ang Diyos sa atin sa mga bagay na nangyayari. Pagpapalain pa tayo ng Panginoon. Pag tayo nagtitiwala sa Panginoon, laging po gusto ng Panginoon na tayo ay magtiwala sa Kanya. Kaya patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, makakamit natin yung mga bagay na yan pag tayo po ay naniwala at nagtiwala. Sabi niya, wala pang nagtiwala at naniwala ay hindi pinagpala. Lahat po na nagtiwala at naniwala sa Panginoon, pinagpala po ng Diyos. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kaya alam po tayong lahat pagpapalaan ng Panginoon. Nangangarap na rin akong magkaroon talaga ng van kasi maganda talaga yung may van. Makikita mo na talaga. Kasi pag tayo ay pupuntahan, iba pag nakaban ka yung marami kang kasama, tapos makakatayo ka, mataas pala talaga yan, hindi tulad nung kung sila lagi ka na hindi ka makatayo. Doon makakatayo doon ba sa mo? Mataas, di ba? Parang tayo ng tao mataas. Ito talagang okay to. Lahat pa naman ng nakita ng mata ko at pinanalangin mo sa Panginoon, ibinibigay ang Diyos. Mahal mo, baka sa susunod, biro na rin tayong ganun dito. Amen. Kaya ini-encourage ko ang lahat na dapat matuto tayong mag-drive. Dami nating driver dito, halos lahat ata driver dito eh. Kaya wala tayong problema sa pagdadrive. Kaya alam ko, pagpapalain kayong lahat ng Panginoon. Si Felix kasi siya yung hindi ano ba tawag na yung kasama ng driver? yung konduktor. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father God, salamat po Ama sa iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Alam ko, Lord, na ang lahat namin pinag-aralan, Panginoon, ay amin pong naunawaan. Dalangin ko, Lord, makipamuhay bawat isa, Panginoon, kung paano kami pagpapalain, Lord. Alam ko, Lord, sa mundong ito
ay kailangan po namin makipaglaban at ang number 1 po doon, magtiwala kami sa iyo, Panginoon, para makamit namin ito. Salamat po, Ama. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you.